Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na galing kay Update PH na alamin natin at i-react. Ito nga yung Philippine Army's asset daw, yung 18 na truck and 10 wheeled Sabra tanks with enhanced 105mm guns. Wow, diba yan yung nakikita natin mga tangke na mayroong machine guns. Dapat lang talaga mayroong machine guns din tayo dyan. Para yun nga pag may mga malalapit na kalaban, diba? Kung automatic guns yan, matitira din natin sila, diba? At tawag dito at ditipensaan natin yung tanke natin, hindi lang yung turret. Hindi na yung canyon hindi lang yun ang gagamitin natin, di ba? At least meron may machine guns, di ba, na 105mm guns. Kung ito nga yun, hindi ko kasi alam kung ito nga yung may machine guns, di ba? Pero sana yun nga, di ba? Tapos automatic din siya at may radar system din, di ba? Para yun nga sa loob na pagkaganahin at makokontrol yun, di ba? So 18 yung rocket natin and 10 wheeled Sabra tanks, di ba? So dami na nating Sabra tanks, di ba? Yung wheeled na tanke natin, di ba? At ito nga yung 18 na truck na tank, di ba? So sana madagdagan pa at yun nga mapagbigyan pa tayo ng Japan, di ba? Yun nga na bigyan tayo ng main battle tank kahit na second hand ito dagdag pa rin sa atin to sa mga natin, di ba? Sa land personnel natin sa army natin, di ba? Nakikipaglaban mismo para parapan yung mga yan. Kaya kailangan din talaga nila ng mga armored vehicle, lalo yung mga tangke, di ba? Para pag napasok na tayo mapagtanggol naman natin yung kalupaan natin, di ba? Sa mga gustong sumakop dito at gustong manggulo dito, di ba? So tara, panoorin na natin mga idolo. So nawala ang signal, wait lang po. So yun, tara, panoorin na natin mga idolo. This is the ultimate game changer for the Philippine Army. The long wait is over. The Sabra light tanks are coming, and they represent a monumental leap forward in the Philippine Army's modernization program. These advanced tanks are set to revolutionize our ground forces, bringing a new level of lethality, mobility, and versatility that aligns perfectly with the evolving demands of modern warfare. Diba? Ganda tingnan, di ba? Na mayroon na tayong ganyan, kahit na light tank lang ito, hindi naman natin masasabi na simple lang, di ba? At astig din ang itsura, di ba? Kahit pa paano, di ba? Sa tagal-tagal din na yung mga tangke natin, World War II pa, at sobrang luma na, di ba? Ginagamit pa rin natin. Pero ngayon talaga may masasabi na tayo na mayroon tayong makabagong tangke mismo, di ba? Kahit na konti pa lang ito, sana nga in the future madagdagan at madagdagan pa itong mga ito, di ba? A total of 18 tracked variants and 10 wheeled variants will soon join our ground forces, each armed with a cutting-edge 105mm main gun capable of delivering devastating firepower on the battlefield. This gun is specially designed to meet the needs of high-intensity combat, ensuring our troops are equipped with the tools to dominate in every mission. The Sabra light tanks are built with the So main gun daw. So yan nga yung canon. Hindi yung sinasabi kasi yung machine gun. Pero sana nga may machine gun din yung sa tuktok niya, di ba? Yung radar, yung nasa kanan, yung nasa kaliwa, yan yung yung
machine gun, di ba? Sana may machine gun. Kung ang tinutukoy dito sa video na to yung 105 main gun, yan yung malaki na yan na cannon talaga yan, luma pero sana ngayon merong machine guns, di ba? Kung ano man yung sinasabing 105mm gun, baka ito ngayon yung pinaka main gun niya, sana may secondary gun din siya, yung katulad ng turret or machine guns, yan. So parang sa malapitan merong merong magagamit yung ating Sabra tank, di ba? At nakokontrol nga ito sa loob. Sana meron. Kasi di ba, sa ibang bansa may ganun eh. So kung capable din to at pwedeng lagyan ng machine guns, why not, di ba? Di ba? Nalilito na rin tayo. React tayo ng react, yung pala yung main gun pala yung sinasabi. Kaya kala natin kasi inaasam din natin kasi talaga na malagyan ng machine guns kasi ang ating mga tangke, di ba? Palusot ka pa. Hindi talaga, promise. Gusto ko talaga na mayroong machine guns kasi hindi lang yung pinaka main na gun niya ang gagamitin, di ba? At dapat may mga secondary din siya, di ba? At yun nga, yung radar, yan. Buti nga may radar na yan. Para at least, di ba, saktong-sakto na yung yung lugar kung saan nanggagaling yung kalaban, di ba? Philippines' unique geography and operational requirements in mind. The tracked variant is optimized for rugged and challenging terrain, making it ideal for operations in the country's mountainous and forested regions. Yan kasi wala walang machine guns. Meanwhile, the wheeled variant is designed for speed and agility, perfect for deployment in urban or developed environments where rapid yan, may trucks ka wheeled, diba? Okay din talaga na kumuha tayong wheeled para nga mabilis umandar at makakapunta ito sa mabilisan sa panibagong posisyon nito. Hindi katulad ng tangke talaga na bakal yung gulong, di ba? Yung truck nga. Mas maganda rin na mayroon tayong wheeled na Sabra na may 105 main gun niya, di ba? Response is critical. This dual configuration gives the Philippine Army unmatched flexibility, allowing our troops to adapt to any battlefield scenario. Sana talaga may machine gun sa taas. Pinipili talaga natin, Kasi kinakailangan din talaga ng ng tangke. Kung makikita mo sa ibang bansa din yan, guys. Mag-research kayo ng mga tangke na may na may machine gun sa tabi ng main gun, di ba? Di ba yun? Di ba mas maganda tingnan? May radar na, may machine guns. Talagang pinipilit ko talaga yun. Diba? Kasi talaga naman maganda yung tsura eh. Gusto ko talaga yung promise. Para sa ating Sabra tank. Kasi alam ko meron sa ibang bansa may ganun eh. Yung Sabra tank nila, yung parang pinakita yung dating video. Hindi ko lang maalala kung saan. Na mayroong machine guns. Pinipilit ko talaga eh. Ito na. What sets the Sabra light tanks apart is the integration of state-of-the-art technology. These vehicles come equipped with an advanced fire control system, which ensures pinpoint accuracy even in the most demanding conditions. The integrated communication systems enhance coordination between units, making it easier for our troops to operate effectively in complex operations. From target acquisition to real-time data sharing, these tanks are designed to give our forces a technological edge over any adversary. Whether it's a fast-moving counterinsurgency operation or a high-stakes conventional battle, the Sabra light tanks deliver the precision and firepower needed to achieve victory. The arrival of the Sabra light tanks marks a significant milestone in the Horizon 3 phase of the AFP modernization program.
This acquisition demonstrates the Philippine Army's commitment to enhancing its combat readiness and staying ahead of regional security challenges. While other countries continue to upgrade their military assets, the Philippines is making bold strides to ensure we are not left behind. This move also reflects the government's unwavering support for the modernization of our armed forces. With the Sabra light tanks, the Philippine Army is now better equipped to safeguard the nation, protect our people, and assert our sovereignty in an increasing support for the modernization of our armed forces. Military assets. The Parang may maliit dun na portion na ano. Philippines is making bold strides. Kita ba? Parang yung maliit na guhit na yun pababa. Tabi ng main gun. Parang may nakatusok na gano'n. Yun ba yung ano? Pwedeng guns din, secondary gun. To ensure we are not left behind. This Ayan yan guys. Eh, parang hindi. Binipilit kasi talaga natin eh. Parang hindi nga. Move also reflects the government's unwavering support for the modernization of our armed forces. With the Sabra light tanks, the Philippine Army is now better equipped to safeguard the nation, protect our people, and assert our sovereignty in an increasingly volatile world. The Sabra light tanks are not just tools of war. They are force multipliers that can adapt to a wide range of missions. From defending key strategic areas to supporting infantry operations, these tanks are versatile assets that will redefine how the Philippine Army operates. In conventional warfare, they provide the firepower and durability needed to confront well-equipped adversaries. In counterinsurgency operations, their mobility and adaptability allow them to navigate difficult terrain and engage with precision. This versatility ensures that the Philippine Army is prepared to face any threat, no matter the circumstances. For our soldiers on the ground, the Sabra light tanks are more than just new equipment. They are a symbol of confidence and capability. Knowing that they have access to cutting-edge technology and superior firepower boosts morale and inspires greater trust in the Army's modernization efforts. These tanks also provide a psychological advantage on the battlefield. Their presence alone serves as a deterrent to potential aggressors, signaling that the Philippines is ready and capable of defending its territory and interests. Bros, the arrival of the Sabra light tanks represents a new chapter in the history of the Philippine Army. This is not just about acquiring new hardware. It's about embracing a modern and forward-thinking approach to national defense. This development highlights the Army's growing commitment to strategic innovation, ensuring that our forces remain effective and relevant in the face of evolving threats. It is a testament to the dedication and hard work of everyone involved in making the modernization program a reality. As we continue to move forward, we can take pride in knowing that the Philippine Army is becoming a more formidable and capable force. The Sabra light tanks are a game-changer that will shape our defense strategy for years to come, ensuring that we are always ready to protect our nation and our people. Bros, this is just the beginning. Stay tuned for more exciting updates on the Philippine Army's modernization efforts. Together, we are witnessing the transformation of our armed forces into a world-class military, ready to face any challenge and uphold the honor of our nation. Yan ang sinasabi niya, 105mm. 105mm na nga eh. Iisip pa tayo ng machine guns, di ba? Yun yung pinaka-main gun niya. Pero sana nga talaga may machine gun sa taas. Kasi di ba, kung i-search niyo mga idolo, hindi ko lang alam kung sa Sabra tank yun o kung pwede ba sa Sabra tank yun or sa ibang natangke na merong machine guns na automatic na yun. Pwede rin manual, depende sa nalagay. Di ba? Para merong malapitan na na secondary gun niya.
Hindi lang yung pinaka-main gun niya na 105mm. Diba? Kasi nakita ko talaga yun sa ano eh. Hindi naman ako magsasalita dito na hindi ko nakita sa ibang tangke yun, diba? Kung pwede naman dito sa Sabra Light Tank, why not, diba? Kung hindi pwede, eh, di ka nga. Kaya hanggang 105mm lang talaga yung ganyan. Eh, ganun talaga, diba? Pero kung pwede lagyan, lagyan na. Pinipilit ko talaga. Pero mahaba na yung video natin. Okay na yan. So yun guys, so 18 yung ano natin plus 10 yung wheel tank, eh di kahit pa paano mayroon tayong bagong 28 na Sabra tank, diba? Diba nakaka-proud din yan talaga. At sana nga in the future eh matagdagan pa, diba? Kasi in coming years din pwede na madi-decommission, nire-retire na rin natin yung mga ibang tangke natin, diba? Karamihan pa sa mga tangke natin, mga maliliit lang din yung main gun niya. Hindi katulad nito na 105mm, di ba? Eh yun mga yun, eh, mga Scorpion ba yun? Mga unang panahon pa yun. Di ba? Pati yung mga ginagamit ng Marines natin, eh, sobrang luma na, di ba? Kaya, sana madagdagan pa ito. At yun nga, pati yung Marines natin, eh, magkaroon din ng ng bagong tangke para sa kanila, di ba? So yun. At dumami pa ng dumami yung mga armored vehicles natin, di ba? Na may automatic na rin na sa tulong ng di ba, ng Israel din, Elbit system, di ba? Na-upgrade natin yung mortar natin, yung M113 natin na may mortar na. At saka yung mga automatic mga guns na rin, di ba? So para safety rin para sa ating mga army, di ba? On the ground, di ba? So yun, so sana madagdagan pa nga ating Sabra light tank. Kung nga sana yung Japan nga din eh mabigyan tayo ng main battle tank na kahit na second hand. So aabangan din natin yan mga idolo. So maraming salamat po sa video ni Update PH mga idolo. Lalagay ko sa description down below ang kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre rin po, huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page at sa aking TikTok mga idolo. So, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.